Sabi po rito, as water reflect the water sa Proverbs 27 verse 19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Amen. So, alam nyo na po ang pag-uusapan natin. Naka red na po. Heart. So, sa usapang heart, ang daming medyo sensitive na topic ang heart, di ba? Di ba sa makamundong bagay, maraming kanta yan eh. Ano nga ba yung mga kanta, Brother Romji? Yung uso ngayon, yung ang puso ko. Marami pang kanta yan. Sana dalawa ang puso ko. Ano pa ba? Basta puso, ang daming kanta yan sa makamundong kanta eh. 'Di ba? So napaka-sensitive po ng puso. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. So ang topic po natin ngayon is heart setting. Kung may mind setting, meron din pong heart setting. Ano po ba ibig sabihin ng heart setting? Setting of the heart, the way you fix your heart on something or how you put your emotions and feelings properly on every situation. So, napaka-importante ng pagsiset po ng heart or sa Tagalog, pagtatalaga ng puso. Kung paano mo itinatalaga yung puso mo, doon nagre-reflect sa atin po, sa pag-uugali natin, mamaya po nandyan yan, sa buhay natin, kung paano mo itinatalaga yung puso mo, doon lumalabas kung paano ka nagtitiwala sa Diyos, paano ka nabubuhay bilang Kristiyano, at marami pa pong bagay sa mga relasyon natin, nagre-reflect po yan kung paano mo itinatalaga yung puso mo. Naunawaan po natin? So yan po yung pag-aaralan natin. So setting of the heart, sabi ng Bible, sabi ng salita ng Panginoon sa Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, pagdating sa puso, ingatan daw po natin, alagaan daw po natin. Magbibigay ako ng example. Kung may mga bagay na importante sa inyo, kunwari, cellphone, paano nyo yun iniingatan? O, example, iPhone 15 Pro Max, fully paid. Paano mo yun iingatan? Unang-una, pagkabili mo yun, baka bilihan mo agad ng case yun. Tama? Para kung accidentally mabagsak mo, hindi magagasgasan, hindi masisira. Ano pa? Talagang siguro ingat na ingat ka sa paghawak nun, sa pag-handle nun. At sigurado, kapag nasa delikadong lugar, hindi mo yun ilalabas. Fully paid yun eh. Oh, may insurance pa. Tama? So, ganun yung pag-iingat mo. At yun ay material na bagay. Ito po, sabi ng Panginoon, puso po natin ang iingatan natin. So, sa pag-iingat ng puso mo, maraming paraan yan. At isang paraan ay dapat marunong kang magtalaga ng iyong puso sa tama at sa importante. Nakukuha po natin? Yun, sa English po na, you should know how to set your heart properly for the things that are important, that are on God's will. Nakukuha po natin? So, ganun po ka-importante na sinasabi po ng Biblia na ingatan po natin yung puso natin. Tuloy po tayo. The way we set our heart reflects our attitude. So, kung paano mo itinatalaga yung puso mo, nagre-reflect yan sa attitude mo. Paano kapag tinalaga mo yung puso mo na hindi ka marunong magtiwala, lalabas yun. Hindi mo pwedeng itago yun. Kung masama ang nasa loob ng puso mo, lalabas yan sa attitude mo. Hindi mo pwedeng itago yun, lalabas at lalabas yan. Amen? The way we set our heart reflects our relationship. Kung paano mo itinalaga yung puso mo,
lalabas din yan kung paano yung relasyon mo sa asawa mo, sa pamilya mo, lalo na sa relasyon mo sa Diyos. Kung mali po yung pagtatalaga ng puso natin, nakukuha po natin, nagre-reflect po yan sa lahat. Ano pa? The way we set our heart affects our peace of mind. So, may maraming tao, may mga nakilala ako na mayayaman pero wala namang peace of mind. Kahit na 100 na yung bodyguard nila, still hindi pa rin sila makatulog ng payapa. Kasi na yung puso nila walang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala nila is nandoon sa material na bagay, nasa pera nila. Nasa isip nila, ang pera kayang bilihin ng lahat. Pero bakit hindi sila makatulog? Bakit wala silang peace of mind? Bakit hindi pa rin sila masaya? Nakukuha po natin. So napaka-importante na marunong tayong magtalaga ng ating puso. Okay, ano pa? The way we set our heart affects our daily lives. Nakikita po yan sa pamumuhay po natin. The way we set our heart reflects our Christian life. So bilang Kristiyano, sinasabi mo, Christian ka, pero walang word of God sa puso mo. Sa harap ng Panginoon, ano ka? Totoo bang Kristiyano ka? Sabi mo, Christian ka, pero walang word of God sa puso mo. Wala kang pinanghahawakang word of God pag dumating yung pagsubok. Hindi mo alam gamitin yung word of God. Hindi mo alam kung paano ilagay na importansya ang gawain ng Panginoon. Hindi mo alam paano iset yung puso mo. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Kukuha po natin, basic Christianity. Marunong kang mag-pray. May word of God ka. May gawain na inaatinan ka, may congregation. Kasi sabi ni Lord, remember the Sabbath day. Basic lang po. Yung basic nga, hindi mo masunod eh. Kasi mali yung pagsiset ng puso po natin. Nakukuha po natin, we are Christian, so we should know the basic principle of Christianity. Alam niyo po ba ang Christian? Christ follower po yan. Old Testament and New Testament, hindi naman po religion ng Christian eh. Pagsunod po yan sa Panginoon kay Kristo. Unang-una, tawag sa Christians ay followers of the way. Ito po kung hindi nyo alam. Followers of the way, sumunod po, followers of Christ. Then, naging Christian. Nakukuha po natin. So, pinaka-point nun, dapat marunong tayong sumunod kung ano yung buhay ni Kristo na pinakita niya sa atin. Isinulat niya sa Biblia. Amen? That is basic Christianity. Kung hindi tayo marunong mag-set ng puso natin kung ano yung mas importante, di ba po, mapapahamak yung Christian life natin. Magre-reflect yan. Gawain ng Panginoon, Sunday, pero inuna mo yung negosyo mo. Inuna mo yung katransaksyon mo. Inuna mo pera. Parang wala kang tiwala sa Panginoon. Parang hindi ipoprovide ng Panginoon sa iyo yung pangangailangan mo. Di ba po? Kung nakukuha po natin yung tamang pagtatalaga ng puso po natin, magsabi po tayong amen. Amen. Okay. Sige po, tuloy po tayo. Kaya nga napaka-importante na alam natin kung paano natin maitalaga ang puso natin sa tama at mahalaga. Ulitin ko, sa tama at mahalaga. Kasi pwede mong italaga ang puso mo sa mali. Pwede mong italaga ang puso mo sa hindi naman talaga importante. Nakukuha po natin, marami naman talagang pumipili na mas uunahin ng pera kaysa sa gawain ng Diyos. May napanood ako sa TikTok, sabi niya, church or club. Sabi niya, pinili niya yung club. Tapos may pinagpipilian pa siya pagdating sa salita ng Word of God or money. Pero pagdating sa dulo, sabi doon, heaven or hell. Pinili niya yung heaven. O sisinipa siya.
Bakit? Kasi lahat ng pinili niya hindi naman patungkol sa Diyos tapos gusto mo sa heaven ka. Simple logic lang po, di ba? So kung lahat ng pinipili mo hindi patungkol sa Diyos, malamang alam mo na yung pinili mo. Ikaw ang pumili ng destinasyon mo. Simple logic lang po. Nakukuha po natin? Okay, sige. Masyado tayong seryoso. Tuloy tayo. Sige, mamaya may joke ako sa inyo. Yan, example. Example po tayo. So example, para mas maunawahan pa natin yung setting of the heart. Example po, setting your phone before using it is important so that it can function the way you wanted it. So, ang pagsiset ng cellphone, kunwari, bago nga yung iPhone mo, iPhone 15 Pro Max mo, fully paid. So, bago yun, di ba? So, una mong gagawin, bago mo yun gamitin, titignan mo yung settings. Para kung sakaling ginamit mo na siya, magfa-function siya na kung paano mo siya gusto. Di ba? Gusto mo ng gantong app, so mag-i-install ka ng gantong app. Gusto mo ng may Facebook ka, mag-i-install ka ng may Facebook. Di ba po? Pagsiset yun, isinisetting mo yung cellphone mo para kapag ginamit mo is nagfa-function siya sa ayon sa kagustuhan mo. Tama po? Okay. Next example. Setting your computer helps you to work on it much easily and effectively. So sa pagsiset naman ng computer, kunwari may bagong laptop ka, may bagong desktop ka. Siyempre, pag bagong install ng OS niyan, operating system, sa mga IT po na nakakaintindi sa akin, unang-una, isiset mo dyan lahat ng mga applications na gusto mo. Mag-i-install ka ng lahat ng applications na gusto mo. May mga settings din po sa computer na nakokontrol mo yung start up. Kung ano lang yung pop-up up sa pagka-start ng computer mo. Nakokontrol mo po lahat yan para mas madali mong gamitin yung computer. Para mas effective ka pag ginamit mo na yung computer mo. Nakukuha po natin? So, ganon ka-importante yung settings. Okay? Next example. Ito, pinaka-importanting example. The right setting for a relationship is needed so that your marriage would not end up in chaos. So, may tamang setting po ng marriage. Sa Bible, ang sabi po doon, dapat po Diyos ang una, pangalawa lalaki, pangalawa babae, sunod mga anak. Setting po, flowchart po ni Lord yan. Diyos po ang nagtalaga niyan. So, kung marunong tayong sumunod, sa isang relationship, ilagay, sabi ng Panginoon, ilagay mo sa gitna ang Panginoon sa isang relasyon. So, kung marunong tayong magtalaga, mag-set ng relationship natin, tatagal yan. Sa tulong ng Panginoon, kasi nobody's perfect. Lahat nagkakamali. Pero kung ang Diyos ang sentro ng relasyon nyo, nabubulol na tuloy ako, relasyon nyo, ayan, kung ang Diyos ang sentro ng relasyon nyo, sigurado po, magtatagal kayo. Sigurado po, guided kayo ni Lord. Kasi kahit magkamali ka, nandyan ang Diyos na nagpapaalala sa'yo. Sabi nga lagi ni Sister Rodin sa akin kung nagkamali ka, hindi ka sa akin nagkamali. Sa Diyos ka nagkakasala. So kahit hindi ako nakikita ni Sister Rodin, may Diyos na nakakakita sa akin. Kaya kung nagkamali ako, nagkasala ako, hindi ako lang kay Sister Rodin mananagot, sa Diyos ako mananagot. Nakukuha po natin? So ganun po pag nasa center ng relationship si Lord. Parehas couple may takot sa Panginoon. Amen? Parehas po kayo may takot. Isa pa, ito, isang example. May joke ako sa inyo. Use complete and finish in a sentence. Use complete and finish in a sentence. Ako na lang magbibigay ng sentence. Kapag nakahanap ka ng maunawaing asawa, complete ka. Complete. Kapag naman nakahanap ka ng bungangerang asawa, finish ka. Tama po? Eto, huli na. Kapag nakahanap ka ng bungangerang asawa at mahilig pa mag-shopping, completely finish ka.
Parang ako lang yung natatawa. Okay po. Naunawaan po natin. Kaya napaka-importante na ilagay yung tamang setting po sa lahat ng bagay. Importante sa puso natin. Okay, tuloy tayo. Tuloy na po ako. So this is why right settings of our heart is very vital because it will reflect who we are as a person and as a Christian. Nagre-reflect po kasi talaga yan. Ano po ba ibig sabihin ng very vital? Napaka-critical, napaka-importante, mahalaga talaga siya. Ganon ka-importante yung pagsiset, yung right setting of the heart. Ganon po ka-importante, hindi lang as a Christian yan, as a person po, bilang tao po. Kung ang puso mo, nakaset yan na hindi marunong magpatawad, nasa maling setting po yan. Kasi sabi ng Panginoon, kahit na ang kaaway mo, dapat mahalin mo. At sabi ng Panginoon sa Matthew, ilang beses daw tayo magpapatawad? 70 times 7. So kailangan nakaset ang puso natin na marunong tayong magpatawad. Nakukuha po natin? At sa marami pang bagay, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano po natin isiset yung puso natin na tama sa harapan ng Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Amen. Okay. Ano nga ba ang tama at mahalaga na settings para sa ating puso? Ano nga ba yon, Pastor Michael? Sabi ka lang sabi ng right setting, hindi mo naman sinasabi kung ano yung tamang setting. Sasabihin ko po, saglit lang. Sige, number 1. Italaga mo ang iyong puso sa higit na mahalaga. Bago ko buksan yung verse na yon, tanungin ko kayo, ano ba yung higit na mahalaga? Ano yung higit na mahalaga? Ang Diyos. Mas mahalaga sa kahit anong bagay. Yung relasyon natin sa Diyos. Yung paglilingkod natin sa Diyos. Kasi temporary ang buhay dito sa mundo. Meron pong buhay susunod dito. Yung buhay na hindi natin nakikita. Kasi ang tao, to see is to believe. Sa Diyos po, to believe is to see. Kailangan mo munang maniwala. Kung gusto mong makita yung buhay na sinasabi sa Biblia, yung buhay, yung walang hanggang buhay na ipinapangako ng Diyos, yung buhay na susunod dito sa buhay natin sa mundo, kailangan marunong ka kung alam mo kung paano, kung ano yung mahalaga dapat. Marunong kang magtalaga ng puso mo. Nakukuha po natin? Sabi po sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Biblia po ang nagsabi niyan, salita po ng Diyos ang nagsabi niyan. Kung mas importante sa'yo ang pera, nandun yung puso mo. Doon nakaset yung puso mo. Kung mas importante sa'yo yung ibang bagay kumpara sa gawain ng Panginoon, then doon nakaset ang puso mo. Nagre-reflect po yan. Nandyan pa po ba tayo? Amen. Sige. Number 2, italaga mo ang iyong buong puso sa pagtitiwala sa Diyos. Ang text po natin dyan is Proverbs 3:5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sabi ng Panginoon, magtiwala tayo. Ito yung kaninang sinasabi ko na kung ang puso mo ay nakaset kulang sa pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos, buo Hindi kalahating puso, hindi 1/4 na puso yung pagtitiwala, dapat buong puso. Yun po yung right setting. Kasi kadalasan sa Kristiyano, 1/2 heart nagtitiwala, 1/2 heart hindi. Wrong setting po yun. Kasi po ang sabi ng Biblia, buong puso. Kasi kapag nagtitiwala ka talaga sa Panginoon, una mong tatawagin pag may naramdaman ka ang Panginoon. Hindi yung kapitbahay. Hindi si kumare o si kumpare. Hindi si Doc. Nakakatulong po sila. Pero kapag sinabi ng Diyos na magtiwala ka,
Dapat ipakita mo sa action mo na nagtitiwala ka talaga sa Panginoon. Amen po. Sunod po tayo, number 3, italaga mo ang iyong puso na maging malinis palagi sa harap ng Diyos. Italaga mo daw ang puso mo na maging laging malinis. Kung hindi ka nga marunong magpatawad, paano magiging malinis yan? Kaya nga dapat ready ka laging magpatawad. Amen? Diyan pa po ba tayo? Kung may nakasakit sa iyong damdamin, ang nasa isip mo lagi, nasa puso mo lagi, maghihiganti ako. Nasa wrong setting po yung puso mo. Kasi ang gusto ng Diyos, dapat ready tayong magpatawad. Ready dapat tayong humingi din ng tawad sa Panginoon. Nagkamali ka, di humingi ka ng tawad sa Panginoon para laging malinis ang puso mo. Amen? Ano yung text natin dyan? Sabi sa Matthew 5:8, mapalad ang taong may malinis na puso dahil makikita niya ang Diyos. So, Pastor Michael, ito ba yung kasabihang pag mabait, madaling mamatay? Hindi po yan. Hindi naman po yan dahil makikita niya ang Diyos, mamamatay na po siya. Ang daming kuwan kasi yan, ibig sabihin makikita mo ang Diyos. Makikita mo ang Diyos, makikita mo yung kalooban ng Diyos. Makikita mo yung kabutihan ng Diyos sa puso mo, pag malinis ang puso mo. Makikita mo nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Makikita mo yung kamay ng Diyos. At yung pinaka-importante dyan, yung sa huli, kapag dumating na si Lord, o pag dumating na yung time natin, makikita mo talaga ang Diyos. Na hindi ang dyablo ang mag-welcome sa'yo. Welcome anak, sabi ng dyablo. Hindi siya. Kung pinanatili mong malinis ang puso mo, ang makikita mo ang mag-welcome sa'yo, ang Diyos mismo. Amen? At yun yung pinaghahandaan natin kasi temporary nga lang tayo dito sa mundo. Kaya nag-i-effort tayo na ganito. Kaya nag-worship tayo. Is para dun sa eternal, yung pinaghahandaan natin. Yung sa hindi nakikita. Yung sa pangako ng Diyos. Amen? Amen? Ngiti lang tayo. Huwag tayo masyadong seryoso. Okay? So number 4 na po tayo. Italaga mo ang iyong puso sa tamang katwiran at hatol ng Diyos. Ang text po natin ay sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? So ang puso ng tao ay mandaraya. Kung hindi ka marunong magtalaga ng puso mo, ng tamang pagtatalaga, madadaya ka nito. Bakit ang daming nangyayaring mga third party relationship? Bakit? Bakit kaya? Hindi nyo naisip? Kasi nadadaya sila ng puso nila. Yung akala, may asawa na sila, akala nila nakakita sila ng maganda, tumibok ulit yung, na-inlove ako dito sa taong ito. Dinaya sila ng puso nila. Kasi hindi nila alam kung paano italaga yung puso nila. Hindi nila alam kung paano ilagay kung ano yung importante. Nakukuha po natin, pagtatalaga ng tamang puso po yan sa Panginoon. You should know how to set your heart right unto God. Ang demonyo, kaya tayong dayain kasi may demonyo. Kaya niyang gamitin yung feelings mo, yung emotions mo. Kaya niyang gamitin yan. Sa tamang katwiran ng Diyos, kasi may katwiran ng tao. May tamang katwiran din po ang Diyos. May tamang paghatol din po ang Diyos. Naintindihan po natin? Malinaw po ba? Amen. Sige, tuloy tayo. Sa number 5 na tayo. Italaga mo ang iyong puso sa totoong pagmamahal sa Diyos. Ito'y napaka-importante na nagmamahal sa'yo. O, tignan mo yung katabi mo. Minahal ni Lord yan. Minahal ni Lord yan. Kaya niya nakilala ang Panginoon eh. Tayong lahat, minahal tayo ni Lord. Amen?
Kaya nga dapat marunong tayong magtalaga ng puso natin sa pagmamahal sa Panginoon. Mahalin natin ng totoo ang Diyos. Bakit kailangan mo pang lukuhin yung sarili mo na sabihin mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo naman siya sinusunod? What's the use? Hindi mo naman maluloko ang Diyos eh. Maloko mo man ang kapwa mo, magmukha ka mang banal sa kapwa mo, pero sa harapan ng Diyos, nakikita ng Diyos na hindi ka naman talaga sumusunod. Para saan? Mahalin po natin ang Diyos. Dapat alam po natin kung gaano niya tayo kamahal. Ilang beses na ba tayong nagkamali? Pero patuloy tayong iniintindi ng Diyos. Ilang beses ka na bang nabigo? Bakit patuloy ka pa rin inaalalayan ng Diyos? Ilang beses na ba na pinakita ng Diyos sa'yo na mahal ka niya? Ilang beses na? At hanggang ngayon, hindi ka marunong magmahal ng totoo sa Diyos? Hanggang ngayon, sa tagal-tagal, hindi pa rin natin makuha kung paano yung pagmamahal ng totoo sa Panginoon, sa salita niya, sa gawain ng Diyos. Nakukuha po natin. Nandyan pa po ba tayo? Ang text po natin is sa Matthew 22:37, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Kanina, ano yung buo na nire-require ni Lord? Buong pusong pagtitiwala. Ngayon, hinahanap ng Diyos naman buong pusong pagmamahal. Hindi po half-hearted. Hindi po one-fourth na heart. Buong puso po. Kung buong puso mo talaga siyang iniibig, alam mo kung ano yung mahalaga. Alam mo yung importante. Mas mahalaga siya kaysa sa pera. Mas mahalaga siya kaysa sa anong transaction yan. Mas mahalaga siya kaysa sa negosyo mo, sa trabaho mo. Ilang oras lang naman eh. 2 hours. Sa Sunday, 2 hours. Hindi mo pa maibigay sa Panginoon. Nakukuha po natin kung totoong minamahal natin ang Panginoon. Pakita natin. Hindi lang po basta lumalabas sa bibig. Dapat po kahit na hindi tayo magsalita, mas lumalabas ito sa puso natin, sa action natin. Amen po. Amen po. Seryoso na kayo. Huwag kayong mag-alala, magjo-joke ulit ako mamaya para tumawa kayo. Okay. Magandang puso'y tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. So kung maganda yung puso natin, tinatanggap dapat po natin yung kagandahan na itinuturo ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Dapat po marunong tayong tumanggap ng correction. Marunong tayong tumanggap ng guidance ni Lord sa atin. Marunong tayong tumanggap ng rebuke ng Panginoon sa atin kung gumagawa tayo ng mali. Kasi pagmamahal ng Panginoon yan. At kung maganda daw yung puso natin, marunong tayong umunawa sa salita ng Panginoon. So tuloy tayo, conclusion na. Conclusion na po tayo. Ngiti na po, ngiti. Yan. Conclusion na tayo. Luke 6:45, ang sabi rito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Kaya nga po, ang turo po natin ngayon is iset natin yung puso natin sa mabuti, sa tama, sa importante, sa nakakalugod sa Panginoon. Amen? Sa tamang pagmamahal sa Panginoon, sa tamang pagsunod sa Panginoon, sa tamang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Nauunawaan po natin.